Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay napakahalaga sapagkat ilan ito sa mga sinalita ng ating Panginoong Hesus na mangyayari at dapat mangyari bago siya muling magbabalik. Ngayon ang ating pag-aaralan ay hahanguin natin sa aklat ni Matthew sa chapter 24. Kunin natin ang tatlong teksto mula verse 6, 7, and 8. At ganito ang pagkakalimbag. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang tatlong tekstong ito ay nagbibigay ng napakalaking panganib sa buong lupain, sa buong sanlibutan. Mula pa nang salitain ng ating Panginoong Hesus ito, marami ng digmaan na nagdaan sa buong mundo. Mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan. At ang mga digmaang ito ang siyang lubang nagpapahirap sa mga tao. Ang siyang lubang nagbibigay ng kaguluhan sa mga tao at kahapisan. Sapagkat sa panahon ng digmaan, walang hustisya dito. Wala. Sapagkat ito nga ay digmaan. At nakakatakot ang digmaan dahil ang lahat ng makikidigma nakahandang pumatay at nakahanda ring mamatay. Ngunit sinalita ito ng Panginoon. Nalalaman niya na darating sa buong sanlibutan ang mga digmaan. Kaya nga sabi niya dito, mga kakarinig. Mga kakarinig, matagal na nating naririnig ang mga malalaking digmaan. Merong tinatawag na unang digmaang pangdaigdig noon at pangalawang digmaang pandaigdig. Ngunit hanggang sa ngayon nagpapatuloy pa rin ang mga digmaang yan. At sinasabi niya dito, kinakailangang ito'y mangyari. Bakit kinakailangang mangyari? Sapagkat nakikita ng Panginoon kung gaano katuso ang dyablo na ginagawa niya, nililinlang niya ang puso ng mga hari sa iba't ibang kaharian upang makipagdigma sa ibang kaharian, makipagpatayan. Yan ay dahil sa kanilang ambisyon na maghari sa buong sanlibutan o kumamkam ng mga kayamanan ng mundo. Sapagkat ang sino mang mananalo sa digmaan ay kakamkamin niya ang kayamanan ng bansa na kanyang tinalo. Kaya't ang mga digmaan ay nangyayari kung minsan dahil sa pag-aagawan sa mga kayamanan at sa gustong maging sila ang maghari sa buong sanglibutan. Sa digmaan na ito, sa mga digmaan na ito, ano ang ating laban dito? Dahil hindi naman tayo nakikipagdigma. Nakakaawa ang mga sibilyan, nakakaawa ang mga tao na walang kalaban-laban. Sapagkat sila ay nadadamay sa mga digmaan.
ang nadarama na lamang nila ay yung tungkol sa mga kahirapan. Kahirapan. Dahil ang digmaan, sinisira niya ang lahat. Ang mga tahanan, ang mga taniman, ang mga ari-arian, lahat. Sinusunog nila, dinudurog nila. At walang natitira. Kaya ang nagmamay-ari dyan, ang kanila na lamang nararamdaman ay yung kapighatian, kalumbayan. Ang sabi dito, magsisitindig ang bansa laban sa bansa. No? Wala nang pagkakaisa. Wala nang pag-ibig. Wala na. Kung bakit nagkakaroon ng digmaan, isang bagay ang nawawala. Yung pag-ibig ang nawawala. Kaya dumadating ang mga digmaan. Dahil nawawala ang tanikala ng pagkakaisa na walang iba, kundi ang pag-ibig. Kaya nga magsisitindig ang bansa laban sa bansa. At ang kaharian laban sa kaharian. Lahat na ng mga may kapangyarihan, gusto nilang kamkamin ang ibang kaharian. Gusto nilang gapiin ang ibang kaharian upang makamkam nila ang kayamanan ng kaharian na yan na kanilang gagapiin. Bukod sa mga gawaing masasamang ito ng mga iba't ibang mga kaharian, dito, ang sabi niya, magkakagutom. Natural lamang na magkakagutom sapagkat kapag nagkaroon ng digmaan, masisira lahat, pati ang mga taniman, ang mga ari-arian, ang mga negosyo ng mga taong may negosyo. Masisira, kakamkamin nila lahat. Kakamkamin, kukunin nila lahat. Walang hustisya sa panahon ng digmaan. Saan ka magpapatulong? Wala. Sapagkat digmaan nga. Kaya, dahil nasisira ang mga ari-arian ng mga tao, dumarating ang taggutom, magkakagutom. Dito'y pumapasok ang malaking katanungan. Paano maliligtas ang isang tao sa mga digmaan na ito, sa mga taggutom na ito? Nakakaawa ang mga tao. Nakakaawa. Lalong-lalo na sa mga bata na maliliit, na wala pang kaalaman, hindi pa man nila naiisip man kung bakit nagkakaroon ng digmaan. Ikaw bilang magulang, ano ang maaari mong sabihin kung magkaroon ng digmaan? Ano ang maaari mong gawin kung magkaroon ng kagutom dahil sa digmaan? Saan ka hihingi ng tulong? Saan ka hihingi ng awa? Sino ang tutulong sa iyo? Sino? Dito pumapasok yung mga pangako ng Panginoon. Sapagkat ang digmaan, nakahandang pumatay yan. Gusto niyang patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway at nakahanda ring mamatay kung kinakailangan. Paano mo ililigtas ang iyong mahal sa buhay sa mga digmaan at sa mga kagutom na dulot ng mga digmaan? Masyadong nakakatakot at lilindol sa iba't ibang dako. May mga lindol, natural na kalamidad talaga. Ngunit sa mga digmaan, gumagawa ito ng malalaking paglindol ng mga lupain dahil sa lakas ng pagsabog ng kanilang mga imbento na mga armas.
nagkakaroon ng paglindol, gawa ng mga pagsabog ng mga armas ngayon tulad ng mga nuclear bomb, o yung mga iba't ibang mga bomba. At mga paglindol na ito sumisira ng lahat ng mga kahit na gaano kalalaking mga building yan. Nasisira dahil sa pagtama ng mga bomba na kanilang inihuhulog. Lumilindol ang buong kapaligiran ng digmaan. Nakakaawa ang mga tao na nasa lugar ng mga digmaan. Kung tayo'y nakakabalita ng digmaan sa iba't ibang mga bansa, nakikita natin kung gaano kahirap ang mga tao na nagdurusa sa dulot ng mga digmaan. Humihingi sila ng panalangin, humihingi sila ng awa, humihingi sila ng ayuda upang makain nila, upang mainom nila, upang maipandamit sa kanilang katawan, sapagkat ang lahat ng kanilang mga ari-arian nasira dahil sa digmaan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Buhat pa nung nagkaroon ng malalaking digmaan at nagpapatuloy ang mga digmaan na yan. Wala nang kagalakan sa mga lugar na may digmaan. Wala nang pag-ibig, wala nang kaunlaran, kundi ang bumabalot sa kanila ay ang kahirapan. Ngayon, samantalang tayo ay naririto, hindi pa tayo nakakaranas ngayon, matagal na walang digmaan. Bagaman may mga maliliit na digmaan na nangyayari sa ating bansa din dulot ng mga rebelde. Nakakaramdam na tayo ng kahirapan at kalumbayan dahil sa nakikita natin ang kahirapan ng ating mga kababayan na nasa digmaan. Ngayon, nananawagan sa atin ang ating Panginoong Hesus na tayo ay tumalima lamang sa Kanya. Tayo ay pasasakop lamang sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay aasa lamang sa Kanya upang dumating man ito, mangyari man ito, itong mga bagay na ito, kagutuman. Mayroon siyang maraming pangako na tayo na sumasampalataya sa Kanya, tayo na umiibig sa Kanya, tayo na maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, tayo na sumusunod sa Kanyang mga kautusan, tayo ay Kanyang kukupkupin, tayo ay Kanyang ililigtas, tayo ay Kanyang pakakainin dumating man ang kagutom. Walang imposible sa Panginoon. Nakahanda ang Panginoon na tayo'y iligtas sa mga digmaan, na tayo'y arugain sa panahon ng mga digmaan. Tayo ay Kanyang sakluluhan sa panahon ng kagutom at mga lindolman. Kaya nawa ang ating pinag-aralang ito ay nawa ay palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan. Isipin ninyo, wala tayong ibang kanlungan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya huwag kayong mag-atubili. Ibigin ninyo ang ating Panginoon. Ingatan ninyo ang Kanyang mga banal na utos, sapagkat ang Kanyang mga banal na utos ang siyang tagapagligtas natin sa lahat ng mga bagay na maaring dumating sa kapanahonan natin. Itong mga bagay na ito, nawa ay nakapagbigay ako ng konting
kaalaman tungkol sa mga teksto na ito. At hinihiling ko sa inyo na inyo ring unawain. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Magandang oras sa ating lahat.